Ito yung malupit natin na box reviews. At syempre, itong babala ng INC, grabe na to, no? So alam naman na natin na siguro kung mangyayari ulit yung rally, pang-apat na ata, pangatlo, hindi ako nagkakamali. Pangatlo na nilang rally ito, na panawagan na panagutin na ang mga mastermind dito sa Nakawan sa 2025 national budget. Eto may real talk lang ako sa Iglesia ni Cristo pero hindi ko po kayo kalaban ha. Oo. Marami akong kamag-anak ng mga iglesia at kayo po ay aking nire-respeto no para sa kaalaman nyo lang. Pero shout out sa Iglesia ni Cristo at thank you, maraming salamat sa pagtayo nyo no at paglaban sa nangyayaring korupsyon para sa bansang Pilipinas. Pero real talk lang gusto ko lang din magsalita na i-mention nyo na kaya si Marcos. Hindi kasi ganito yan. Paano matitigil? Kasi ganito nananawagan ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaan. So sino ba ang pamahalaan? So syempre si Marcos Jr. yun, diba? Pero paano po susolusyonan ng gobyerno, paano susolusyonan ng palasyo or ng administrasyong Marcos yung Nakawan sa bayan natin kung siya mismo ang mastermind? At yan po ang realidad, yan po ang realidad talaga. Paano nga naman? So, kasi nag-aalala ako baka biglang sumagot na si Marcos Jr. sa mga pahayag ng iglesia at sabihin na, sino ipapakulong ko? Ako? Di ba? Sabihin ni Marcos sa iglesia, sino ipapakulong ko? Sarili ko? Ako yung mastermind Hindi, yan lamang po ang opinion ko sa iglesia. Pero tayo yung nagpapasalamat, no? Isa din sa talagang sinusuportahan or isa sa mga lumalaban sa korupsyon ngayon ng Iglesia ni Cristo, siyempre. At ang iba, at hindi lang Iglesia ni Cristo iba't ibang relihiyon sa bansang Pilipinas at especially to kay OJC at iba pang mga relihiyon na talagang lumalaban sa korupsyon laban sa Pilipinas. Pilipinas tuloy. Laban sa administrasyong Marcos, sorry. Hindi kasi minsan kasi nai-imagine ko na sa kakasabi, wala naman masama sa mga sinasabi ng iglesia. Pero siguro sa sobrang buwisit na siguro ni Marcos, what if na sumagot siya sa iglesia na sino ipapakulong ko? Sarili ko. Alam naman nating lahat na na tawag dito na si Marcos Jr. talaga ang mastermind. At siguro pinakamagandang gawin, total Iglesia ni Cristo, total ilang beses na kayong nanawagan at ilang beses din kayong dinedma ng palasyo at ng administrasyon. Siguro mas maganda siguro kayo na mismo ang manguna para tapusin ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Siguro kayo na siguro talaga. Kayo na mismo yung humakbang. Aminado ako na ayaw naman natin ng gulo, hindi naman sa ganun Pero yung sa dami, 'di ba, sa dami nyo rin, sa dami ng iglesia, membro ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, ma-alarma Iba kasi yung boses ng sobrang dami din kasi talaga. 'Di ba? Yung tipong doon mismo kayo manawagan sa harap ng Malacanang. Pagsigawan na talaga. Yung tipong idikdik na sa mukha nila. Kasi, nakikita kasi ng mga korap na parang, hindi ko naman disclaimer, hindi ko po minamaliit ang Iglesia ni Cristo. Pero, mas maganda siguro kung idikdik nyo na kasi ilang beses na kayong dinedma. Sa madaling salita, ilang beses na kayong binastos ng administrasyong Marcos. Napakaganda siguro kung idikdik nyo na talaga sa pagmumukha ni Marcos na, hoy,
Tangna mo. Hindi pala nagmumura ang iglesia. Hoy, buwisit ka. Tapusin mo na ang kahibangan mo. Bumaba ka na dyan sa pwesto niyo. Alam ko naman na hindi ang iglesia, yung parang, at wala rin naman mga relihiyon na ganun, na parang maunguna sa kaguluhan. Pero, pero kung nakita naman natin yung rally nila, walang nangyaring gulo, di ba? Pero kung what if na kung talaga, hanggat hindi natatapos ang korupsyon, sa madaling salita siguro, tumbukin nyo na. Tumbukin na ng Iglesia ni Cristo na, Marcos, bumaba ka na sa pwesto mo dahil sa'yo matindi ang korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Siguro yun na yung pinakamaganda kasi ilang beses nang binastos talaga sa totoo lang. Pambabastuso yung kasi alam naman natin na isa ang Iglesia ni Cristo sa pinakamaraming butante sa bansang Pilipinas. Na talagang karapatan din naman din nila na magsalita sa nangyayaring korupsyon sa bansa natin. No? So bilang kayo yung nandyan sa posisyon na yan, siguro mas maganda kung tumbukin nyo na. Alam nyo naman talaga na eh. 'Di ba? Alam na ng iglesia, alam na ng lahat ng relihiyon sa bansang Pilipinas na si Marcos Jr. talaga ang mastermind ng nakawan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Yun at yun na yun. Kasi ano pa bang halimbawa, magkaroon ng rally ulit ang iglesia. Hindi ko naman sinasabing useless. Napakaganda rin nun. Napakaganda rin nun. Kaso, hindi natatakot sa inyo eh. Hindi naaalarma sa inyo ang administrasyon kasi nga, iisipin nila, ay hanggang dyan lang naman yan sila. Sa madaling salita, parang minamaliit na nila kayo. Biruin nyo ilang beses nyo nang pinanawagan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolusyonan yung kahilingan na hinihingi nyo. Ulit ako, disclaimer hindi ko binabanatan ng iglesia. Hindi ko binabanatan ng iglesia. Sa halip ay parang pinupush ko lang sila na, alam mo yun, na tumbukin na nila, tama na to. Diba? Ilang beses na kayong binastos, tumbukin nyo na. Sa huling pagkakataon, tumbukin nyo na. Sana. Yun na nga ang gawin ng Iglesia ni Cristo. Na tumbukin na Marcos Jr., ikaw ang mastermind sa nangyayaring korupsyon ngayon sa bansa natin. So, ang pinakasolusyon para mawala yan, bumaba ka sa pwesto mo. Kung ako lang may kasamahan ako na may sasama sa akin. Alam ko may mga sasama sa akin pero hindi ko kasing lakas ang Iglesia ni Cristo na papakinggan ako ng lahat. Pero kung ako lang, yan ang tutumbukin ko kagad. At ngayon, tinutumbok ko na nga. Sinasabi ko na nga ngayon, di ba? Yung kasi na yung magandang gawin doon, hindi na tayo kasi hanggat paligoy-ligoy, hanggat nakikitaan tayo ng kahinaan, kaduwagan, hindi pala kaduwagan, mali. Pag nakikitaan tayo ng konting kahinaan ng kalaban, yun na yung pupuntiryahin sa atin eh. So nakikita ng administrasyon na puro lang naman ganyan ng iglesia eh. Puro lang naman rally yan sila. Pagtas yan, wala rin naman. Titigil din naman sila. So yun eh. Diba? Siguro sa etong pangatlong babala na Iglesia ni Cristo, eto na yung last. At sana ay hindi na kayo biguin at sana ay hindi na kayo bastusin ng administrasyong Marcos. Sana. Ulitin ko, hindi ko kayo binabanatan ha. May mga kaibigan, kapatid, kamag-anak akong iglesia. Pinsan, diba? Yan, shoutout niyan kala Kuya Darwin, kay Boss L, yan. Shoutout sa inyo. At syempre, sa mga kapatid ko din. May mga kapatid po ako na iglesia ni, mismong kapatid ko, iglesia ni Cristo. Ako po kasi layas nismo, ha? Ano ba? Laging layas. Basta ako ay lahat ng relihiyon sa bansang Pilipinas ay aking ginagalang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang
di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap